Kabanata 871. Imposibleng matulungan kita. Lumapit si Chae Seung-win kay Cade Hawkins at hinaila siya pataas mula sa lupa. Ayaw pa rin bitawan ni Cade si Rosa Clem. Napabuntong hininga si Chae Seung-win at sinabing, ang isang lalaking tulad mo ay mapalad na nakilala ang isang babaeng handang mamatay para sa iyo. Biglang tumangala si Cade at pinandilatan si Chae Seung-win. Bakit hindi kayo pumasok kanina? Kung nagpakita ka ng mas maaga, hindi siya namatay. Si Cade ay tila walang paraan upang mailabas ang kanyang panloob na sama ng loob at talagang sinimulan itong sisihin sa 6 doors. Natagpuan ni Chae Seung-win na nakakatawa ang kanyang akusasyon. Ikaw ang hindi kayang protektahan ang sarili mong babae. Bakit mo kami sinisisi kung ikaw ang may kasalanan? Cade, hindi mo dapat kalimutan kung sino ang pumatay sa iyong babae at kung sino ang nagpadala kay Weasel. Dahil doon, natahimik si Cade. Tamad si Chae Seung-win para makipagbiruan sa kanya. Kung tutuusin, may nakaipit pa siyang flying dagger sa balikat niya ngayon. Makalipas ang 20 minuto, nalinis na ang battleground kung saan naganap ang digmaan sa Hawkins family villa. Ang villa ay direktang tinatakan ng 6 doors, at kinuha din nila ang mga sangkot. Tapos na ang pamilya Hawkins. Ibinaba ang mga binocular ng militar sa kanyang kamay, hinarap ni Tyr si Isaiah Yoder, nakatabi niya sa rooftop, at sinabing, "Go, brother." Opisyal nang nagsimula ang laro. Pagkatapos, tumalikod ang dalawa, umalis sa gusali, at bumalik sa punong tanggapan ng departamento. Nang hapong iyon, medyo nakakasilaw ang sikat ng araw sa labas. Sa kabaligtaran, ang mga selda sa punong tanggapan ng 6 doors ay malamig at mamasa-masa. Ikinulong si Cade sa isa sa mga selda, ang kaparehong kinulong ni Hugh Quad noon. Bumukas ang pinto ng selda at sinindihan ang dim incandescent light. Pumasok si Tyr mula sa labas kasama si Isaiah. Sa loob ng selda ay si Cade, na mukhang magulo. Ang lalaki ay tila nawala ng kaluluwa. Kapag ang isang tao ay nawala ang kanyang espiritu, sila ay hindi gaanong naiiba sa naglalakad na patay. Sa loob lamang ng isang araw, diretso si Cade mula sa pagiging pinuno ng isang malaking pamilya tungo sa isang bilanggo. Wala na siyang natira. Kahit ang babaeng pinakamamahal niya ay iniwan siya. Walang sino man ang makatiis ng gayong suntok. Nang makita ni Isaiah si Cade, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at gumawa ng isang tunog na pumutok gamit ang kanyang kamay. Sa wakas ay nakaharap na niya ang isa sa mga salarin na personal na samaire sa kanyang pamilya Yoder noon. Hindi na siya makapaghintay na putol-putol ang bawat buto sa katawan ni Cade. Ngunit alam ni Isaiah na hindi niya mahawakan ngayon si Cade, dahil mahalaga siya. Dumating sina Tyr at Isaiah sa labas ng bakal na bakod ng selda. Nang makita nila ang estadong kinaroroonan ni Cade, magiliw na naglabas ng isang pakete ng sigarilyo si Tyr, kumuha ng isa, sinindihan, at iniabot kay Cade. Gayunpaman, hindi kinuha ni Cade ang sigarilyo sa kamay ni Tyr. He even found this move of Tyr to be repulsive. Iginalaw niya ang kibot balikat niyang talukap, saka tumitig kay Tyr at ngumiti. Gusto mong iabot ko ang nagpapatunay na ebidensya ng 4 na dakilang angkan na nagsanib kamay para pabagsakin ang pamilya Yoder noon, di ba? Sa gayon lamang ay maaari mong lipulin ang iba pang 3 dakilang angkan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 6 doors, at makapaghiganti para sa pamilya Yoder. Tama ka. Hindi nagpatalo si Tyr sa paligid ng bush. Itinuro niya si Isaiah na nakatayo sa tabi niya at tinanong, "Kilala mo pa ba siya, Cade?" Sumagot si Cade, "Oo, paanong hindi malalaman? 2 taon pa lang. Paano ko makakalimutan si Young Master Yoder ng ganoon kabilis?" Noong oras na iyon, nang ang pamilya Yoder ay pinilit ng aming 4 na angkan na tumalon ng sunod-sunod, alam ko na ang dahilan kung bakit gusto nilang gawin iyon ay upang makagambala sa amin, sa gayon ay tinutulungan ang isang tao mula sa pamilyang Yoder na makatakas. I didn't expect that. Bumalik ka na naman. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Cade, walang masyadong pagsisisi sa kanyang tono, ngunit sa kabaligtaran, napabuntong hininga siya na may kaunting kalungkutan. Matagal ko nang inaasahan na babalik ka. Biglang nabalisa ang emosyon ni Isaiah. Nakahawak sa bakal na bakod gamit ang 2 kamay, marahas niyang pinandilatan si Cade at umungol, "Si Cade, kung gayon, inaasahan ba niyang makulong ka dito ngayon at magiging bilanggo?" "Hahaha. Hahaha." Tumawa ng malakas si Cade kaya umalangaw-ngaw ang buong selda sa boses niya. "Isaiah, walang kwenta ang magsalita ng napakaraming bagay ngayon. Aagawin ng mananalo ang lahat.
Maaari mo akong talunin o patayin ayon sa gusto mo. Good. Tapos, papatayin kita ngayon. May hawak na baril si Isaiah na kung saan nanggaling. Itinaas niya ang busol ng baril at itinutok kay Cade na nakakulong sa loob ng selda. Maging si Tyr ay nagulat sa twist na ito. Hindi niya inaasahan na may bitbit si Isaiah na isang gun. Isang tingin sa kasalukuyang estado ni Isaiah at walang pag-aalinlangan si Tyr na ang kanyang kaibigan ay hihilahin ng gatilyo sa loob ng susunod na segundo. Hindi masisisi si Isaiah sa kanyang pagiging impulsive dahil ang sino mang nasa parehong sitwasyon niya ay maaaring nahihirapang kontrolin ang kanilang sarili. Kuya, wag kang masyadong excited. Nagmamadaling inagaw ni Tyr ang baril sa kamay ni Isaiah. Kung ilalabas mo siya ngayon, lahat ng ginawa natin noon ay magiging walang kabuluhan. Pero, pinatay at sinira niya ang pamilya ko. Namumula ang mga mata ni Isaiah. Una niyang sinigaw si Tyr dahil hindi niya mapigilan ang emosyon. Biglang niyakap ni Tyr si Isaiah at ginamit ang kanyang mga kamay para tapikin siya sa kanyang likod, patuloy na inaalo siya. Kuya, alam ko. Alam ko ang lahat ng ito, ngunit kailangan mong maging kalmado. Dapat kumalma ka. Huminga ka ng malalim, makinig ka lang sa akin at huminga ka ng malalim. Uminahon ka, bilasin mong pakalmayan ang sarili mo. Inaalo ni Tyr ang isang bata. Pagkaraan ng ilang sandali, napigilan ni Isaiah ang kanyang emosyon. Para maiwasan niyang mawalan muli ng kontrol sa kanyang emosyon, hinayaan siya ni Tyr na lumabas ng selda para pakalmayan ang sarili. Sa huli, si Tyr at Cade lang ang naiwan sa loob ng selda. Nagsindi ng panibagong sigarilyo si Tyr at inabot kay Cade. Smoke one to refresh yourself. Tutal, ang susunod kong sasabihin sa iyo ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. This time, hindi na tumanggi si Cade at kinuha ang sigarilyo sa kamay ni Tyr. Maya-maya, huminga siya ng malalim, ibinaon ang kanyang ulo, at walang sinabi. Hindi naman nagmamadali si Tyr. Naghintay siya hanggang sa humitit ng sigarilyo si Cade sa kalahati bago niya dahan-daang ibinoka ang kanyang bibig at sinabing, Cade, medyo malinaw na sa iyo ang sitwasyon. I'll keep it short. I need you to give me the evidence of the 4 great clans persecuting the Yoder family back then. The more detailed, the better. And I also need you to come forward and testify against Hanley Foster, Denton Hansen, and the others. Haha, imposible yun. Desididong umiling si Cade. Tyr, don't waste your efforts. Imposibleng matulungan kita. Patuloy ni Tyr, hindi mo ako tinutulungan, ngunit tinutulungan mo ang iyong sarili. Para sa 3 pang angkan, matagal ka nang walang kwentang pawn. Nakalimutan mo na ba kung paano kanila tretuhin? Kapag may nangyari sa iyong pamilyang Hawkins, hindi lamang nila isinantabi ang lahat ng relasyon sa iyong pamilya, ngunit nagpadala rin sila ng mga tao upang patayin ka. Namatay sa kanilang mga kamay ang iyong pinakatapat na mga lalaki, pati na rin ang babaeng ibinigay ang lahat sa iyo sa loob ng higit sa 10 taon ngunit hindi humingi ng kahit anong kapalit. Kabanata 872. Hindi makukumbansi. Tila naging masakit para kay Cade Hawkins ang mga sinabi ni Tyr Summers. Medyo nabalisa ang kanyang emosyon. Hinawakan ni Cade ang bakal na bakod sa harapan niya at tinitigan ng masama si Tyr. Pero Tyr, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ba dahil sa iyo kaya napunta sa ganito ang pamilya Hawkins? Haha, after you caused the downfall of my family, you are actually asking for my help now. Don't you think that's ridiculous? Yeah, very ridiculous talaga. Iniunat ni Tyr ang kanyang likod. The next second, he became gloomy too as he said, pero Cade, nakalimutan mo na ba na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng ito? Ikaw ang may kasalanan. Nalungkot ka nang masaksihan ang pagkasira ng sarili mong pamilya ngayon. Naisip mo na ba ang naramdaman ng kapatid ko noon nang sirain mo ang pamilya Yoder? Ang pamilya nila na mahigit 30 tao, isa-isa, pinatay mo. Kabilang sa mga ito ang kanyang mga magulang, kapatid, nakababatang kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na babae. Nang mapanood niya mula sa malayo ang kanyang mga kamag-anak na tumalon sa gusali ng pamilya Yoder. Ano ang naramdaman niya? Tumawa si Cade at sumagot, yes, the winner took it all, Tyr. Ako, Cade, have fallen into your hands today. I admit my defeat, but you can't wish for me to do anything for you. Hindi sa iyo. Itinaas ang kanyang tono ng ilang decibel, pinaalalahanan siya ni Tyr, Cade, tandaan mo, hinaila ka pabalik mula sa panganang kamatayan ngayon.
So ano? Inubos ni Cade ang sigarilyo sa kanyang kamay. Iniligtas mo ako ng may lihim na motibo. At saka, kahit na tinulungan talaga kita sa ebidensya, mabubuhay pa ba ako? Nakita mo naman ang ugali ng batang iyon, Isaiah, ngayon lang. Tinabi mo sa sarili mo na nagdusa siya ng husto ng ibagsak ng aming apat na malalaking angkan ang pamilya Yoder. Kaya, kahit anong gawin ko ngayon, malabong bitawan niya ako. Totoo. Hindi ka mabubuhay, pagsang-ayon ni Tyr. Dahil sa sitwasyon, hindi magawang kumbansihin ni Tyr si Isaiah na magbago ng isip. Noon, ang kanyang pamilya ay dumanas ng kalunos-lunos na kamatayan, hindi siya makumbinsi ni Tyr na palayain si Cade at ang iba pang mga salarin. Dahil dito, ang pinuno ng apat na dakilang angkan ay tiyak na mapaparusahan. Tumawa si Cade. Dahil hindi na ako mabubuhay, bakit ko kayo tutulungan? Cade, may anak ka pa, sabi ni Tyr. Sa pagbanggit ng kanyang anak, biglang tumahimik si Cade. Ipinagpatuloy ni Tyr, hindi ako sigurado kung payag ang kapatid ko na palayain ka, ngunit sa palagay ko kaya kung palayain ang anak mo. Kung tutusin, noon, ang iyong anak ay nabali lamang ang mga paa ng isa sa mga kamag-anak ni Isaiah. Ngayon na kinuha ko ang isang kamay niya, ito ay itinuturing na medyo pantay. Ngunit kung ang huling ina po ng pamilya Hawkins ay mabubuhay o hindi ay depende sa iyong pagganap. Biglang nag-init ang emosyon ni Cade. Tyr, tinatakot mo ba ako sa buhay ng anak ko? I'm not threatening you. I'm just offering you a chance. Nasa iyo na kung gusto mong kunin o hindi. Sabi ni Cade, kahit tulungan kita, hindi mo hahayaan ang anak ko umalis, pagdating ng panahon. Bago pa matapos si Cade, biglang pumasok si Isaiah mula sa labas at sumigaw, hindi kami tulad ng mga hayop kayong mga lalaki. Cade, kung tutulungan mo kami, maisantibik ko ang galit ko patungo sa iyong anak at i-guarantee na siya ay mabubuhay. Nasa iyo kung aling opsyon ang gusto mong piliin. Natahimik ulit si Cade. Sa kanyang opinyon, ang pangako ni Isaiah ay mas kritikal kaysa kay Tyr. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Yoder ang nalipol noon. Of course, it doesn't matter even if you disagree. It's not that difficult for me, Tyr, to overthrow the other three clans. Just that it would take a longer time. Pwede mo namang matulog, pero wag mo kaming pababayaan. Nang magawa ang kanilang huling mga komento, tumalikod sina Tyr at Isaiah at naghanda na umalis sa selda. Sa pag-alis nila, naglakad-lakad si Tyr na para bang sadyang binabagalan ang kanyang lakad, dahil gusto niyang marinig ang boses ni Cade na humihiling sa kanya na manatili. Gayunpaman, hanggang sa lumabas ng pinto sina Tyr at Isaiah, pinag-iisipan pa rin ito ni Cade. Sa huli, hindi niya tinawagan si Tyr. Nang makaalis sila sa selda, may bakas ng pagkadismaya sa pagitan ng mga kilay ni Tyr. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim. Si Isaiah, sa gilid, ay nagsabi sa kanya, Kuya, papayag si Cade sa deal natin, tama ba? Kung tutuusin, sa paggawa nito, mabubuhay niya ang kanyang anak. Haha! Isang walang magawang tawa ang pinakawalan ni Tyr. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip natin. Kung talagang makakapili si Cade, hiniling niya sa atin na huminto ngayon lang. Natigilan si Isaiah. So, anong ibig mong sabihin dito? Hindi ko alam. Umiling si Tyr. Swerte lang ang aasahan natin, pero feeling ko wala na masyadong pag-asa. Pero kuya, wala kang dapat ikabahala. Kahit tumanggi si Cade na tulungan tayo, matutulungan pa rin kitang revenge. Konting panahon na lang. Ma'am. Palubog na ang araw. Sa huling bahagi ng gabi, si Hanley Foster ay nasa loob pa rin ng parehong hardin, may dalang kulungan ng ibon habang siya ay gumagala. Noon lang, naglakad si Denton Hansen palapit sa kanya kasama si Mr. Crane sa hila. Matagal nang nawala si Mr. Crane sa dati niyang sigla. Medyo nalungkot siya ngayon. Ang dahilan ay maliwanag dahil siya at si Weasel ay nanguna sa mga Somme na kasama nila upang patayin si Cade, ngunit sa huli ang misyon ay nauwi sa kabiguan. Lumapit ang dalawang lalaki kay Hanley nang muli niyang isinabit ang kulungan ng ibon sa ibabaw ng sanga ng puno. Elder Brother Foster, the assassination failed. Lahat ng lalaking pumunta doon ay nabura. Tanging si Mr. Crane lang ang nakatakas, ani Denton. Hindi masyadong inihayag ni Hanley ang kanyang emosyon para sa bagay na iyon. Marahan lang siyang tumango at ipinagpatuloy ang pang-aasar sa kanaryo sa loob ng birdcage. Nagpatuloy si Denton, Elder Brother Foster, ngayong nailigtas na si Cade ng 6 doors, hindi pabor sa atin ang sitwasyon.
Kumbaga, binigay niya sa kanila ang ebidensya na inusig ng aming apat na dakilang angkan ang pamilya Yoder noon. Kung ganoon, may matibay na dahilan si Tyr. Ngayon, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Sa sandaling iyon, si Denten ay nasa gilid. Kung nagkaroon pa sila ng pagkakataong mabuhay noon, matapos mabaigo sina Mr. Crane at Weasel na patayin si Cade, naramdaman ni Denten na nawala ang kanyang huling pagkakataon na mabuhay. May 2 araw pa bago ang halalan sa East Province Business Alliance. Kung tama ang aking tansya, tiyak na sasamantalahin ni Tyr ang araw na iyon para manggulo sa eksena. Sa tingin mo ba dapat nating kanselahin ang halalan? Bukod dito, sinabi mo rin ni Kuya Mills na maliit ang tsansa natin na manalo laban kay Tyr. Dapat ba tayong magsimulang magplano ng maaga? Napuno ng pessimistic na pakiramdam ang tono ni Denten habang nagsasalita. Kabanata 873. Ang kamatayan ni Cade Hawkins. Ngunit, iba ang ugali ni Hanley Foster kaysa dati. Sabi niya, Kuya Hansen, hindi na kailangang magmadali. Hindi pa tayo talo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito nakuha ni Denten Hansen. Bahagyang ngumiti si Hanley habang nagpapaliwanag, bumalik na si Kuya Mills. Kailan nangyari iyon? Nakatutuwa ang ekspresyon ni Denten, na para bang natagpuan niya ang kanyang gulugad sa sandaling iyon. Ano ang sinabi ni Kuya Mills? Sinabi niya sa amin na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang halalan ng East Province Business Alliance ay magpapatuloy tulad ng dati. Ano man ang mangyari, matutulungan niya kaming malutas ito. Talaga? Excited na tanong ni Denten. Pinaikit ni Hanley ang kanyang mga mata. Kailan pa tayo binaigo ni Kuya Mills? Gabi na noon. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa langit, at ang gabi ay matahimik. Sa gitna ng madilim na gabing iyon, isang ordinaryong kotse ang dumaan mula sa isang dulo ng kalye. Sa wakas, huminto ito sa isang sulok ng kalye mga 200 metro mula sa gusali ng 6 doors. Bumukas ang pinto ng kotse, at mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit na humahalo sa gabi. Nakabalot ang buong katawan niya ng itim na damit, maliban sa mga mata niya, para siyang ninja. May bitbit na mahabang bagay sa likod ang lalaki. Nakabalot sa isang itim na tela, ang hugis nito ay nagpapahiwatig na maaari itong maging isang mahabang kutsilyo. Pagkababa ng sasakyan, hakbang-hakbang na naglakad ang lalaki hanggang sa gabi, patungo sa headquarters ng departamento. Karamihan sa mga ahente ng 6 doors ay nakatulog sa oras na ito, ngunit ang pinto ay nakakwerdas pa rin ng isang tao sa night shift. Ang parehong ay totoo sa cell area. Mayroon ding mga espesyal na ahente ng departamento na nagbabantay sa pinto. Mayroon ding maliit na grupo ng mga gwardya na paminsan-minsan ay nagpapatrolya sa lugar. Medyo mahigpit ang depensa ng 6 doors. Huminto ang lalaki sa harap ng gate ng 6 doors headquarters. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa entrance sa harapan niya. Subconsciously, gusto niyang mag-sprint sa gate. But then, parang nagdalawang isip siya at napatigil siya sa paglalakad. Sa huli, pinili ng lalaki na pumasok sa gusali mula sa ibang direksyon. Pumasok siya sa mga dingding ng patio, pumasok sa 6 doors sa pamamagitan ng pagtalikod sa nasabing pader. Napakagana at mabilis ang kanyang mga galaw. Ang mga serye ng mga aksyon ay nagbukas ng walang isang tunog. Para siyang multo sa gabi, nagbibigay ng kilabot na pakiramdam. Hindi nagtagal, nakarating siya sa selda sa dilim. Sino nandyan? Nagulat ang ilang ahente ng departamento na nakatalagang nagbabantay sa pinto ng selda nang makita siya. Malinaw na wala sa harap ng mga gwardya, ngunit sa sumunod na segundo, ang lalaking nakaitim ay tumalsik sa kung saan. Ito ay nakakatakot. Hindi sumagot ang lalaki. Siya pasulong, handa na sa pag-break ng cell. 5 o 6 na ahente ng departamento ang nadama na ang sitwasyon ay hindi tama. Agad silang sumugod sa kanya. Subconsciously, isa sa kanila ang gustong magpa-alarm. Gayunpaman, sa sandaling umabot ang kanyang kamay sa alarma, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa ilalim ng kanyang kamay. Arg! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw. Isang matinding sakit ang dumating sa ahente. Napakasakit ng sakit na hinihiling niya na sana ay namatay na siya. Hindi niya alam kung kailan inilabas ng misteryosong lalaki ang mahabang kutsilyo sa kanyang likod at ginamit ito para putulin ang palad ng gwardya. Ilang mga ahente ng 6 doors ay nakahandusay na sa lupa sa oras na ito. Masyadong makapangyarihan ang lalaki, at napakabilis niyang kumilos.
Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, napatay niya ang lahat ng mga ahente ng departamento na nagbabantay sa pinto, na nagpapadala sa kanila na bumagsak sa lupa ng hindi kumikislot. Isa pang slash ang ginawa niya. Ang ahente na katatapos lang mawala ng palad ay may umaagos na dugo sa kanyang dibdib nang bumagsak siya sa lupa na may gulat at sakit na nakasulat sa kanyang mukha. Sumunod, hinawakan ng misteryosong lalaki ang mahabang kutsilyo ng nakatalikod at nilaslas ang pinto ng selda. Umakbang siya papasok. Itim ang loob, walang nakikita sa kanyang mga mata. Sino ito? Ang malakas na tunog ng pagsira ng pinto ay nagpagising kay Cade, na natutulog sa loob ng kanyang selda. Tumayo siya sabay alalang mukha. Maya-maya lang, binuksan ang ilaw. Sa ilalim ng dim incandescent light, nakatayo ang lalaking nakaitim sa harap ng mga bakal na may hawak na mahabang dagwang kutsilyo sa kanyang kamay. Para siyang hari ng kamatayan, bumangon mula kung saan. Naglabas ng malamig na aura ang kanyang katawan habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Cade na para bang nakatitig sa isang patay na tao. Kuya Hawkins, matagal na, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay paos, na may kaunting pahiwatig ng pagiging masama. Dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara na nakatikip sa kalahati ng mukha niya, habang ang mga mata ay patuloy na nakatitig kay Cade. Agad namang nataman si Cade. Naramdaman niya ang malamig na sensasyon na umakyat mula sa kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang bungo. Sa sandaling makita niyang lumitaw ang lalaking ito, nakita na ni Cade ang kanyang katapusan. Ang lalaking ito ay nakalusot sa punong tanggapan ng departamento sa hating gabi at napakadaling pumasok sa selda. Siya lang ang may kakayahang gawin ito sa buong East Province. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa East Province, ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang mandirigma sa Hilaga sa mga tuntunin ng kapangyarihang labanan Locke Mills. Kuya Mills, ikaw. Nandito ka para iligtas ako, tama? Nang lumabas ang mga katagang iyon sa bibig ni Cade, kahit siya ay nakitang katawa-tawa. Para sa isang taong masama at walang awa gaya ni Locke, paano niya mapapanatiling buhay ang isang walang kwentang tao kapag ang sinabing halaga ng tao ay nag-expire na? Hindi sinagot ni Locke ang tanong ni Cade, bagkus ay tahimik lang nitong itinaas ang mahabang kutsilyo sa kamay nito. Kahit di mang liwanag sa loob ng selda, sapat na ang mahinang liwanag para sa kutsilyong iyon na magpakita ng malamig at malamig na liwanag. Isang kalabog na tunog ang umalangaw-ngaw. Matalas ang mahabang kutsilyo kaya't isang hiwa ang nagawang makalusot sa bakal na bakod sa harap ni Locke. Pagkaraan ng 3 laslas, isang butas ang nalikha sa bakal na bakod, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa selda mula sa labas. Mabilis na umatras ng ilang hakbang si Cade na may takot sa mukha, at hindi nagtagal, umatras siya sa isang sulok ng dingding. Wala nang ibang lugar para ipagpatuloy niya ang pag-withdraw. Nagmamakaawa si Cade, Kuya Mills, wala akong sinabi. Kilala mo ako, talagang tapat ako sa iyo. Gusto ni Tyr Summers na magbigay ako ng ebidensya at tulungan siyang tumstigo laban sa iyo. Gayunpaman, tinanggihan ko ang lahat ng kanyang mga alok. Kuya Mills, wala talaga akong sinabi. Ang totoo, takot si Cade sa kamatayan. Kapag napalibutan siya ng mga ulap ng kamatayan, siya rin ay magugulat. Ngunit, dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, anuman ang sinabi niya, hindi siya patatawarin ni Locke. Muling itinaas ni Locke ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Kuya Mills, huwag. Pakiusap, huwag naman. Bago pa matapos ang paghingi ni Cade ng awa ay dumapo na sa kanya ang mahabang kutsilyo ni Locke. Isang pugot na ulo ng tao ang gamulong patungo sa mga paa ni Locke ng ilang splashes ng dugo ang bumulaga sa kanya at nabahiran ang mga dingding ng selda. Ibinalik niya ang kanyang maskara upang takpan muli ang kanyang mukha at tumalikod upang umalis sa selda, handa nang umalis. Saktong pagdating niya sa pasukan ng selda, nakita niya ang isang grupo ng 6 doors. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga miyembro. Nang makita ni Zillian si Locke na naglalakad palabas ng selda, bilang pinuno ng grupo, natarante siya sa sitwasyon. Sino ka? Kabanata 874. Half a Grandmaster. Pagkatapos, napansin ni Zillian ang mga bahid ng dugo sa katawan ni Locke Mills. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya sa sandaling iyon. Kunin mo siya. Sigaw ni Zillian. Inilabas ng lahat ng mga ahente ng departamento sa likod niya ang kanilang mga armas at sumugod kay Locke. Ngunit, hindi sila tugma sa kanya. Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Locke ay patuloy na lumalaslas. Sa bawat laslas, isang ahente ng 6 doors ang pinalipad sa pamamagitan ng pag-atake. Sa isang kisap mata, 7 o 8 ahente ang napatay ni Locke.
Ang kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na mandirigma sa East Province at ang ikatlong ranggo na Super Warrior sa Hilaga ay tiyak na hindi nararapat. Napakalakas ng combat power ni Locke. Slash, slash, slash. Kahit na humarap sa libu-libong tropa at kabayo ng kaaway, ang mahabang kutsilyo ay patuloy na sumasayaw sa paligid. Gayunpaman, wala sa mga kalaban ni Locke ang nakapantay sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ikaw si Luke Mills. Nang mahula ng pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim mula sa kanyang mga galaw, sumugod si Zillian sa kanya gamit ang isang talim. Pero, hindi na sumagot si Locke. Patuloy lang siya sa pagwagayway ng kanyang mahabang kutsilyo patungo kay Zillian, na maaaring ituring na isang uri ng provocation. Si Zillian ay isang makapangyarihang mandirigma, mismo siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang mandirigma sa lalawigan. Kahit na, siya ay hindi sapat sa harap ni Locke. Nakipaglaban pa si Zillian ng 10 laslas kay Locke. Pagkatapos, ang talon sa kamay ni Zillian ay naputol ng mahabang kutsilyo ni Locke bago nilalasan ng huli ang dibdib ng una. Ang napakalaking puwersa ay nagpadala kay Zillian na lumipad pabalik. Isang madugong siwang ang nalikha sa dibdib ni Zillian. Buti na lang matigas ang katawan niya. Kung hindi, siya ay namatay sa lugar. Nang makita ang isang slash sa kanyang dibdib, buhay pa siya, hindi tumigil doon si Locke. Hawak ang kanyang mahabang kutsilyo, nilapitan niya si Zillian para sa pangalawang pagtatangka. Maraming miyembro ng Six Doors sa paligid nila ang gustong sumugod para tumulong, ngunit lahat sila ay naharang ng mahabang kutsilyo sa kamay ni Locke. Ang taong ito ay makapangyarihan, napakalakas na siya ay galit na galit. Bang! Nang si Locke ay malapit ng bawiin si Zillian ng pangalawang laslas, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, at isang bala ang lumipad patungo sa kanyang ulo. Ang lalaking nagpaputok ng baril ay si Pon. Sa panahong ito, si Pon at Zillian ay nananatili sa departamento. Sila ay tahasang inatasan sa pagsasanay sa mga ahente ng Six Doors. Ang huling 2 araw ay mga espesyal na oras. Sa pag-iisip na ang iba pang 3 angkan ay maaaring magpadala ng isang tao na pumatay kay Cade Hawkins, sinadya ni Tyr na humiling kay Pon at Zillian na manatili at itago ang selda ngayong gabi. Pero kahit naisip ni Tyr na ang mga pagkakataon ng iba sa 3 angkan na nagpapadala ng isang tao upang pumatay kay Cade ay isa lamang sa 10. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng Northern Six Doors. Hindi naniniwala si Tyr na magkakaroon sila ng guts na gumawa ng hakbang. Kahit na nagpadala sila ng isang tao, kasama sina Zillian at Pon, ang kanilang pagtatangka ay hindi naiiba sa paghingi ng kanilang sariling kamatayan. This time, nagkamali ng kalkula si Tyr. Ang iba pang 3 angkan ay hindi ganoon kakulit, ngunit si Locke ay personal na dumating upang tapusin ang trabaho. Kahanga-hanga ang husay sa pagbaril ni Pon kaya nabaril niya si Locke ng eksakto sa loob ng 10 metrong radius. Gayunpaman, ang kanyang pagbaril ay naging dahilan lamang upang mabaigo si Locke na may sigawa ang kanyang pangalawang slash laban kay Zillian, dahil kaya ni Locke na gamitin ang talam sa kanyang kamay upang i-swipe palayo ang bala na dumating sa kanya sa sobrang bilis. Natigilan si Pon. Natural, nagpaputok pa siya ng 2 putok pero ganoon din ang nangyari. Ang mga bala na iyon ay itinaboy na naman ni Locke. Ha? Ano ito? Hindi naiwasang magmura si Pon. Kapag ang isang tao ay may sapat na lakas upang makaiwas sa isang bala, ang taong iyon ay itinuturing na isang top-tier powerhouse. Nagkaroon ng hindi nakasulat na tuntunin sa komunidad ng martial arts kung ang isang tao ay makakaiwas sa mga bala, nangangahulugan ito na siya, maging ito man ay ang antas ng kanyang liksi o reaksyon, ay umabot sa isang antas na lampas sa mortal na mundo. Ang gayong manlalaban ay maaaring maging karapat-dapat sa pamagat ng kalahating Grandmaster. Sa oras na ito, tiyak na itinuturing si Locke bilang isang Grandmaster sa paggawa. Umabot na sa glass ceiling ng Superclass Magnate ang kanyang combat power. Tinamaan ni Locke ang 3 bala ni Pon, pagkatapos nito ay hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit tumalikod at naghanda na umalis. Tigilan mo siya. Angle si Pon. Ilang dose-dosenang ahente ng Six Doors ang sumugod kay Locke. Ngunit, sa isang pagwalas ng mahabang kutsilyo ni Locke sa buong silid, isang malaking bilang ng mga ahente ang agad na natangay. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas ng karamihan at tumawid sa dingding. Ang buong proseso ay nakumpleto sa isang go. Si Locke ay armado ng saloobin na patayin ang lahat ng humaharang sa kanyang daan, ang mga tao at kung sino man. Ngayon, walang sino man sa departamento ang makakapidyo sa kanya, maliban kay Tyr.
Gayunpaman, mula nang makita ni Zillian si Locke hanggang sa pagtakas niya, 1 minuto o 2 lang ang lumipas. Nang magbihis si Tyr at dumating sa departamento mula sa kanyang apartment, tumakas na si Locke. Hindi na siya sinundan ni Pon at ng iba pa dahil alam na alam nila sa puso nila na hindi nila siya maabutin. Kahit na gawin nila, walang sapat na baril, hihilingin lamang nilang patayin. Pagkatapos ng lahat, ang mga ahente ay hindi karaniwang may dalang thermal weapons. Ang lahat ng mga baril ay inilagay sa bodega at inilabas lamang kapag nagsasagawa ng mga espesyal na gawain. At ngayon, huli na ang lahat. Gate Master. Pagkatapos lamang makatakas si Locke ay dumating si Tyr sa pinangyarihan. Nang makita kung gaano kalunos-lunos ang eksena, nakalanghap si Tyr ng malamig na hangin. Mukhang nagkamali siya ng kalkula. Ngunit, maaaring mangyari ang mga maling kalkulasyon sa sinuman. Imposibleng maging perpekto ang isa. Sabay-sabay na naglakad si Tyr papunta kay Zillian at kumuha ng gintong karayom para tumulong sa pagsil ng ilang acu points malapit sa kanyang sugat. Makakatulong ito upang matigil ang kanyang pagdurugo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tyr. No biggie, Gate Master, sagot ni Zillian sa tono ng paghingi ng tawad. Paumanhin, Gate Master, nabigo kami sa aming tungkulin. Umiling si Tyr. Hindi niya sinisisi ang mga ito para dito. Pinunasan ng mga sugat sa katawan ni Zillian gamit ang kanyang kamay, nagtanong si Tyr, anong uri ng sandata ang ginamit niya. Isang mahabang kutsilyo. Pinawi ni Tyr ang kamay niya. Ordinaryong kutsilyo lang, right? I suppose. Nakita ko kasi na nakatalikod yung edge ng blade niya, pero napakatalas pa rin, sagot ni Zillian. Sinabi ni Tyr, ang mana ito ay umabot na sa antas ng pagiging perpekto sa pagkontrol sa isang kutsilyo. Kahit na ito ay isang ordinaryong kutsilyo, maaari pa rin itong magbunga ng kapangyarihan ng isang banal na sandata. Dapat nahulaan ninyo kung sino siya, tama ba? Luke Mills, sabay na sabi ni Zillian at Pon, at saka, naharang din niya ang 3 bala. Bahagyang tumango si Tyr. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa selda. Ang selda ay pininturahan ng dugo, at ang ulo ni Cade ay naputol sa kanyang katawan. Nang makakita ng ganoong eksena, isa-isang naglabasan ang mga ugat sa noo ni Pon. Itong si Locke Mills ay supercilious. Gate Master, dalhin natin ang ating mga ahente sa pamilya Mills ngayon at arestuhin siya. Sa anong batayan gusto mo siyang arestuhin? Nagulat si Pon sa sinabi ni Tyr. Sumagot si Pon, pinasok niya ang ating punong tanggapan noong hating gabi, pinatay ang ating bilanggo, at nasaktan ang napakaraming kapatid natin. Hindi ba sapat ang lahat ng ito para arestuhin siya? Kabanata 875. Hospital Assassination. Nakuha mo ba ang hitsura niya? Tanong ni Tyr. Natulala na naman si Pon. Isang tao lang sa East Province ang may kakayahang gawin iyon, Luke Mills. Medyo pamilyar din kami sa kanya. Kaya naman, sigurado akong siya iyon. Tinanong ko kung nakita mo na ba talaga ang mukha niya. At saka, nagawa ba siyang i-record ng mga kamera? Natahimik si Pon. Sumagot si Tyr, ito ang kahinaan sa mga operasyon ng 6 Doors. Kailangan natin ng ebidensya para sa lahat ng ating gagawin. Paano natin maaaresto ang isang tao nang walang anumang patunay? Kung maaari tayong magtrabaho ng hindi nangangailangan ng katibayan, ang mga bagay ay magiging mas madali. Inutusan ni Tyr ang kanyang mga tauhan na linisin ang holding cell at agad na umalis. Pagkaalis niya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa ngunit umalis siya sa punong tanggapan ng Northern 6 Doors ng mabilis hanggat kaya niya sakay ng kotse. Marami pang darating ngayong gabi. Ito ay simula pa lamang. Habang papunta si Tyr ay parang hindi nababalisa. Pagkus, kalmado siya. Lalo pat ibang tao ang itsura niya kumpara sa kung sino siya kanina lang pabalik sa 6 Doors. Sa isang ospital na halos 10 kilometro ang layo mula sa 6 Doors, mahimbing na natutulog si Rowan Hawkins sa ward ng isang pasyente. Walang saysay na icon ecto muli ang kanyang naputol na palad, sa kagandahang loob ni Tyr, ngunit maaaring ilagay ng mga doktor ang isang prosthetic na kamay para sa kanya. Huminto ito sa pagdurugo matapos mabihisan ng sugat, stable na ngayon ang kondisyon ni Rowan, ngunit kailangan niya manatili sa ospital ng mahabang panahon para gumaling. Sa tabi ng mga pintuan ay ang pinakamahusay sa 6 Doors, nakatayong nagbabantay 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Maraming kasamahang nagpapatrolya sa bakuran ng ospital, kabilang ang Leafy Flight at Chasing Wind.
Habang inaayos ni Tyr si Zillian at Pon para bantayan ang Six Doors, ganoon din ang ginawa niya at pinapwesto si Chae Seung-win at ang iba pa dito sa ospital. May kutob siya na pagkatapos nilang mabaigo ang pagpatay kay Rowan, susubukan muli ng Three Great Clans ang kanilang kapalaran. Sa sandaling itakda nila ang kanilang isipan sa gayong kalagayan, sisiguraduhin nilang walang maiiwan. Gaya ng inaasahan, dalawang lalaki, nakasuot ng ganap na itim, pumasok sa corridors ng ospital. Parang multo sa dilim, natahimik sila ng dahan-daang tumungo sa kanilang pakay. Parehong may hawak na punyal sa kanilang mga kamay na kumikinang sa dilim. Sino ka? Napansin ng ilan sa mga kasamahan na nagbabantay sa mga pinto ang mga lalaking nakaitim at mabilis na kinuha ang mga ito. Hinawakan nila ng mahigpit ang sandata sa kanilang pagkakahawak at maingat na tiningnan ang mga bisitang hindi nagpapalam. Stop right now, or we will shoot. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga lalaki ang mga babala. Sa susunod na segundo, binilisan nila ang kanilang lakad at agad na tumayo sa harap ng mga kasama. Bam! 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 Mula sa mga pasilyo ay dumating ang mga putok ng baril na sinundan ng mga panaghoy ng sakit. Nagising si Rowan sa malalakas na putok ng baril. Takot siyang bumangon mula sa kama. Wham! Itinulak ang mga pinto sa kanyang ward. Takot siyang tumingin dito na para bang nakita niya ang pagdating ng kamatayan. Gayunpaman, ito ay ang Staff Sergeant mismo, Leafy Flight. Nakita ni Rowan ang dagwang eksenang nangyayari sa likod ng Leafy Flight. Ang mga lalaking nakaitim ay walang humpay na pinapatay ang mga kasama. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Tara na! Sigaw ni Leafy Flight kay Rowan pagkapasok. Bago pa makapag-react si Rowan, hinaila na siya ni Leafy Flight mula sa kama at hinaila papunta sa mga bintana na para bang siya ay isang maliit na bata. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Leafy Flight si Rowan at tumalon palabas ng bintana. Nasa ikatlong palapag sila. Ito ay sapat na mataas upang lampoy ng isang ordinaryong tao kahit na nakaligtas sila sa pagtalon. Gayunpaman, ang Leafy Flight ay hindi ordinaryong tao. Siya ang Staff Sergeant ng Six Doors at isang malakas na manlalaban din. Walang mangyayari kung tumalon siyang mag-isa. Gayunpaman, kasama niya ngayon si Rowan. Sa pagtama, naalis ng Leafy Flight ang karamihan ng puwersa kay Rowan gamit ang kanyang katawan. Isang malakas na kaluskos ang maririnig mula sa kanyang likuran na parang nabalian ng mga buto. Napahiyaw si Leafy Flight nang lumitaw ang matinding paghihirap sa kanyang mukha. Ang aksyon ay gumising sa walang laman na isip ni Rowan nang matagpuan niya ang sarili sa pagkamangha. Siya ay tinugis ngayong gabi, ngunit ang Leafy Flight, sa pagsisikap na protektahan siya, ay tumalon mula sa ikatlong palapag kasama niya at isinakripisyo ang kanyang katawan upang mapahina ang landing. Ayos ka lang ba? Touch! Rowan looked at Leafy Flight at nagtanong. Leave me. Takbo. Dapat sila ang pinadala dito ng iba pang angkan. Tumakbo para sa iyong buhay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpumigla si Leafy Flight sa kanyang mga paa at nakatakas kasama si Rowan sa kanyang pagkakahawak. Sa wakas ay ibinaba ng mga lalaking nakaitim ang bawat isa sa mga kasamang nagbabantay sa ward ng ospital. Sila ang sidekick ni Luke Mills at napakalakas na mandirigma. Naisip nila na magiging madaling trabaho ang pagtanggal sa mga kasama ng Six Doors. Gayunpaman, labis nilang minamaliit ang husay ng kanilang kalaban at naantala ang resulta. Nang tuluyan na silang makapasok sa ward, nakatakas si Leafy Flight kasama si Rowan. Gayunpaman, hindi sila nag-alala. Hanggat parehong nasa field of vision pa ang Leafy Flight at Rowan, hindi sila makakatakas. Isa sa mga lalaki ang naglabas ng baril mula sa holster sa kanyang baywang. Ang isang manlalaban na tulad niya ay hindi kailanman gagamit ng baril kung maaari dahil nakakainsulto ang nangangailangan nito. Gayunpaman, ang mga desperadong panahon ay nanawagan para sa mga desperadong hakbang, at gagamitin nila ito kung ito ay talagang kinakailangan. Itinaas ng lalaki ang gun sa kanyang kamay, itinutok ang nguso kay Rowan, at hinaila ang gatilyo. Isang malakas na kalabog ang narinig. Gusto niyang barilin ang ulo ni Rowan ngunit sumablay dahil sa layo. Ito ay hindi masyadong malaking isyo dahil ang bala ay natagpuan mismo sa likod ni Rowan. Isang mabilis na sulyap ay nagpakita na ito ay tama kung nasaan ang kanyang puso. Splat! Umungol si Rowan ngunit nanatili sa kanyang mga paa. Agad namang nagpaputok muli ang lalaki. Gayunpaman, ang Leafy Flight ay tumalon patungo kay Rowan mula sa likuran at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya. Bam! Bam!
Bam! Ang tuloy-tuloy na putok ng baril ay tumago sa kalangitan sa gabi habang ang lahat ng mga bala ay tumutusok sa likuran ng Leafy Flight. Hoy! Body! Hoy! Kabanata 876. Ang kamatayan ni Leafy Flight. Isang napakalaking pamamanhid ang bumalot sa ulo ni Rowan Hawkins. Inilibot niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mapang-akit na mukha ni Leafy Flight na nagluwa ng malaking subo ng dugo. Natigilan, naramdaman ni Rowan na may humila sa kanyang puso sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang Staff Sergeant ng Six Doors ay magsasakripisyo ng lahat para lang maprotektahan siya. Kung medyo nagulat at nabigla lang si Rowan sa ginawa ni Leafy Flight na iwaksi ang lakas ng pagbagsak mula sa pagtalon noon sa gusali ng ospital, talagang kinilig siya ngayon sa walang pag-iimbot na pagkilos ni Leafy. Nanindigan sila sa magkasalungat na panig, ngunit bakit handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaaway? Nangyari ang lahat sa isang malabo. Out of instinct, walang oras si Leafy Flight para isipin ang mga kilos niya. Katutubo niyang pinangangalagaan si Rowan mula sa mga putok ng baril. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa bibig ni Leafy Flight na walang iba kundi ang paghihirap sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na pulang kahon sa kanyang bulsa at itinulak iyon sa kamay ni Rowan. Gamit ang kanyang huling onsa ng buhay na natitira, sinabi niya, Give this to Yana. Yana. Sino si Yana? Natarante si Rowan. Ang Leafy Flight ay bumagsak sa lupa habang ang natitira sa kanyang buhay ay naubos sa kanyang katawan. Habang hawak-hawak ni Rowan ang kahon ng diamanteng singsing sa kanyang kamay, sinusubukang maunawaan ang nangyari, isa pang putok ng baril ang tumago sa kalangitan sa gabi. Isang bala ang nataman kay Rowan. Nanlaki ang mata niya bago siya bumagsak. Sa ospital, nais ng mga salarin na magpaputok ng mas maraming putok kung hindi sila naubusan ng mga bala. Bumaba na tayo at tingnan natin kung patay na siya. Sabi ng kanyang kasama, hindi. 2 beses ko siyang binaril, na ang isa sa mga putok ay nakatutok mismo sa kanyang puso. Siya ay isang patay na tao. Kailangan na nating umalis bago pa tayo madaig ng kanilang mga reinforcement. Pinangunahan ni Chasing Wind ang isang grupo ng mga kasama at dumating ng mabilis hanggat maaari. Nang makita niya sina Leafy Flight at Rowan na nakahandusay sa pool of blood, laking gulat niya. Paano ito? Galit na galit si Chasing Wind. Nakita niya ang 2 taong nakasuot ng itim sa ikatlong palapag at agad na tumakbo papunta sa kanila. Ang natitirang mga kasama ay nanatili. Magulo ang sitwasyon na may tumatawag sa doktor habang ang iba ay sumisigaw para humingi ng tulong. Matapos ang parehong Leafy Flight at Rowan Hawkins, ang mga salarin ay hindi nanatili kahit isang segundo at mabilis na nakatakas mula sa kabilang panig ng hagdanan. Sa kanilang bilis, hindi na makakahabol sina Zillian at Pon. Gayunpaman, magagawa ng Chasing Wind. Tumalo ng 2 lalaking nakaitim sa bakod ng ospital at tumakbo patungo sa malapit na kalye. Walang laman, mahinang kumikinang ang mga streetlight. Maaaring dumaan ang isang sasakyan, ngunit ito ay isang mabilis na pag-drive-thru at kaunti lang ang nangyari. Tumakbo sila sa kabilang kalsada at agad nilang nakita ang isang nakaparadang sasakyan sa malapit. Ito ang minamaneho nila. 1 dosenang metro ang layo mula sa car, nagsimulang maglaho ang kanilang kaba. Hindi nila inaasahan na may makakahabol sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran. Tumayo ka sa kinaroroonan mo. Ano? Kusang nanginig ang kanilang mga katawan, hindi inaasahan na may makakahabol pa. Tumigil sila sa kanilang kinatatayuan at lumingon. Nang makitang nag-iisang tao lang iyon, nakahinga sila ng maluwag. Paano kayang labanan ng isang tao ang 2? Gayunpaman, nang malapit na ang silhouette, nanlaki ang kanilang mga mata nang makita kung sino iyon. Ang pinakamatibay na prinsipyo ng Six Doors, Chasing Wind. Sabi ng isa sa mga lalaking naka-black suit, no wonder na abutan niya kami. Siya lang ang taong may kakayahang gawin iyon. Sinabi ng isa pang tao, patayin mo siya. Boses iyon ng babae. Gayunpaman, itinulak siya ng lalaki sa harapan at sinabing, bilasan mo, sumakay ka sa kotse at bumalik ka sa hepe. Pipigilan ko siya. You're not his match. Kung sabay tayong lalaban, pwede natin siyang ibagsak. Nauubusan na tayo ng oras. Hinawakan ng lalaki ang pike sa kanyang kamay at same time na sinabi, hindi natin siya maibaba ng mabilis. Paparating na ang kanyang mga reinforcements, at sa oras na iyon, wala sa atin ang makakatakas. Pero, umalis ka.
Ang lalaki ay umungal at sumugod patungo sa chasing wind na may hawak na pike. Hindi nagatubili ang ginang at mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Sa oras na iyon, si chasing wind at ang lalaki ay nasangkot sa isang labanan. Pareho silang makapangyarihang manlalaban, at ang mga tunog ng metal na tunog ng mga sandata na tumatama sa isa't isa, at nagsimulang lumipad ang mga spark sa walang laman na kalye. Ang dalawang lalaki ay mabilis sa kanilang mga pag-atake habang sila ay agad na lumaban sa isa't isa kahit ilang dosenang round. Tinaig ng chasing wind ang kanyang kalaban ng may ganap na pangangibabaw, ngunit ang kabilang partido ay matigas din. Pinigilan niya si chasing wind na gumawa ng anumang hakbang pasulong kahit na siya ay nagtamo ng iba't ibang sugat. Umagos ang dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang itim na suit na ngayon ay gutay-gutay na. Hihihi, harapin mo muna ako. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng malisyosong tawa. Pinatay mo ang kaibigan ko. Ibinaba kita sa hukay. Ang chasing wind ay kasing brutal. Inikat niya ang kutsilyo sa kanyang kamay at agad na ginulo ang takbo ng kanyang kalaban sa kanyang bilis. Sa kalaunan, dinasarmahan ng chasing wind ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang pike at pagsipa sa kanya sa lupa. Nagpumiglas ang lalaki na bumangon, ngunit ang paa ni chasing wind ay mahigpit na nakatutok sa dibdib ng lalaki habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Noon, nakatakas ang ginang sakay ng kotse. Gaano man kabila si chasing wind, hindi niya naabutan ang nakatakas na salarin. Nagtatrabaho ka sa Luke Mills? Malamig na tanong ni chasing wind. Hihihi. Hindi sumagot ang lalaki bagkus ay patuloy pa rin sa pagtawa. Parang tinatawanan niya si chasing wind dahil sa hindi paghuli sa nakatakas niyang kasama. Bush. Nang walang pag-aalinlangan at kaba, hindi man lang naisip ni chasing wind na iwan siyang buhay. Kahit na ginawa niya iyon, walang paraan na magbubunyag siya ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya, pinili niyang patayin ang lalaki sa halip. Tinaksak niya ng kutsilyo ang bibig ng lalaki, at ang talim ay agad na tumusok sa likod ng bungo. Kabanata 877. Kahit sino ay nagkakamali. Arg. Matapos patayin ang salarin, hindi pa rin maibsan ni chasing wind ang emosyon sa kanyang puso. Pumuga siya sa hangin. Ang buong kalye ay napuno ng kanyang dagandong. Ang Leafy Flight ay dati niyang mabuting kaibigan at dating staff sergeant sa ilalim ng kanyang utos. Ang nakalipas na 2 taon ay naging isang ganap na gulo para sa Six Doors, kaya't ang chasing wind ay naging pabaya sa kanyang tungkulin bilang isang punong guro. Ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay hindi na nakasama at nakakasama gaya ng dati. Gayunpaman, sa pagdating ni Tyr Summers, ginampanan nilang muli ang kanilang mga responsibilidad bilang miyembro ng Six Doors. Tulad ng chasing wind, ang Leafy Flight ay nagkaroon ng kanyang mga ambisyon at pangarap ngunit namatay siya ngayong gabi sa pagprotekta kay Rowan Hawkins. Lumapit ang isang Mustang mula sa malapit at huminto sa harap mismo ng chasing wind. Pumukas ang mga pinto nang lumabas si Tyr sa sasakyan at tumayo sa harap ni chasing wind. Inabot niya ang kamay niya na gusto siyang tapikin sa balikat. Gayunpaman, hinampis ni chasing wind ang kamay ni Tyr. Patay na si Leafy. Maliban doon, binawian din ng buhay ang ilan sa mga kaibigan natin sa Six Doors. Oo. Mukha namang kalmado si Tyr. Bilang pinuno, hindi siya matatalo. Ang cool niya kahit sa ilalim ng mga pagsubok na pangyayari. Nagpatuloy si chasing wind, isa lang ang nakuha ko sa mga assailants. Hindi mo kasalanan ito, sabi ni Tyr. Biglang tumayo si chasing wind at tumingin kay Tyr na duguan ang mga mata. Gayunpaman, lahat ng ito ay nasa iyong mga plano, tama. Natigilan si Tyr sa biglaang paratang ni chasing wind. Anong ibig mong sabihin, chasing wind? Tumawa ng mapait si chasing wind. Hinding-hindi tutulong si Cade Hawkins sa Six Doors sa pamamagitan ng paglalabas ng ebidensya ng massacre sa pamilya Yoder ng 4 Great Clans. Kahit na sina Hanley Foster at Luke Mills ay nagbabalak na patayin siya, hinding-hindi niya ito gagawin. Kung wala ang kooperasyon ni Cade Hawkins, inilipat mo ang iyong atensyon kay Rowan Hawkins. Bilang anak ni Cade, malalaman din niya ang maraming sikreto at madaling palitan si Cade bilang saksi. Inaasahan mong gagawin ni Luke Mills at ng kanyang mga tao ang pag-atake ngayong gabi. Si Cade ay pinatay ni Luke Mills. Maaari mo nang pigilan itong mangyari dahil ikaw mismo ang nandoon sa opisina. Kung tungkol sa ospital, ang pagbabantay sa akin ay talagang pinakaligtas na taya. Gayunpaman, pinili mo ang Leafy Flight dahil alam mong isasakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan si Rowan.
Tama ba ako, Dear Summers? Si Chae Seung-win ay nasa bingit ng hiyawan nang sabihin niya ang mga ito. Nahulog si Tyr sa isang mahaba at malalim na katahimikan. Sa huli, huminga ng malalim si Tyr at sinabing, I am not God, Chae Seung-win. I cannot control the happenings of events. Even if I were. God still makes mistakes. Tama si Tyr. Kahit ang Diyos ay nagkamali. Walang sino man ang maaaring magwagi magpakailanman sa mundong ito. Kung may kakayahan si Tyr, hindi sana mawala ng maraming buhay ang Regal Palace. At the end of the day, tao lang si Tyr. Tahimik si Chae Seung-win habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Magpo-propose na si Leafy sa girlfriend niya. Last week lang ako sumama sa kanya para bumili ng singsing. Natagpuan ni Chae Seung-win ang kanyang sarili na nabulunan ng luha. Hindi niya alam kung paano itutuloy. Huminga ng malalim si Tyr at sinubukang pakalmayan ang sarili. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na labis na nabalisa. Hindi nagtagal, dumating si Loki at ang isang grupo ng mga kasamahan na may mga ekspresyon ng galit at kalungkutan. Gayunpaman, hindi nila inisip na kasing laki ng habol ng hangin. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang bihirang makahanap ng isang matalinong tao na alam ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Patay na si Leafy, Gate Master. Maliban doon, nawalan tayo ng 3 sa ating mga kasama, at 8 ang nasugatan ng husto. Nasa bingit ng pag-iyak si Loki nang magsumbong kay Tyr. Pumikit si Tyr at huminga muli ng malalim bago sinabing, paano si Rowan Hawkins? 2 beses siyang binaril at ngayon ay sumasailalim sa isang emergency operation. Hindi gaanong nagsalita si Tyr ngunit sumakay siya sa Mustang at pumunta sa ospital ng mabilis hanggat kaya niya. Ang ospital ngayon ay magulo, ang lahat ng kanilang mga ilaw at kagamitan ay lumiwanag at umaalingaw-ngaw. Agad na pina-recall ang lahat ng doktor para gamutin ang mga sugatan. Si Rowan ay dinala sa operating theater at siya mismo ang magpapa-opera sa direktor ng ospital. 2 bala ang tumama sa kanyang katawan, isa sa kanyang likod at isa sa kanyang tiyan. Nagkagulo sa operating theater. May utos ang 6 doors na bubuhayin si Rowan anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang sitwasyon ay kakilakilabot na may posibilidad na mabuhay si Rowan nang wala pang 10%. Nakatayo sa gilid ng pintuan ang ilang mga kasama. Mabilis nilang sinalubong si Tyr nang dumating ito. Bahagyang tumango si Tyr at pumasok sa operating theater. Nagulat ang mga doktor na ang isa sa kanila ay nagalit sa hindi inaasahang pasukan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang sinusubukan nating lahat na iligtas ang isang pasyente? Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Tyr ang kanyang Gate Master insignia at sinabing, ako si Tyr Summers, ang Gate Master ng 6 doors. Lumabas na ang lahat. Matapos matukoy ang pagkakakilanlan ni Tyr, ang mga doktor ay mas magiliw. Mabilis na nilapitan ng direktor si Tyr at sinabing, Gate Master Summers, ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan ngunit gagawin namin ang aming makakaya upang iligtas siya. Mangyaring bigyan kami ng ilang oras at iwanan kami ng mag-isa. Umiling si Tyr. Hindi mo siya mabubuhay, at hindi kita binibigyan ng oras. Lumabas ka na. Pero, Gate Master Summers. Labas. Ang biglaang pagsabog ni Tyr ay natakot sa mga doktor. Hindi sila naglakas loob na salungatin ang kanyang kagustuhan at umalis. Nasaan ang mga bala? Biglang tanong ni Tyr nang papaalis na ang mga doktor. Sumagot ang direktor, ang isa sa kanyang dibdib at ang isa sa kanyang tiyan. Nagawa naming alisin ang bala sa kanyang tiyan, na hindi nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, ang isa pang bala ay napakalapit sa puso at lubhang mapanganib ang buhay ng pasyente. Pinag-uusapan lang namin kung paano ito tatanggalin. Magaling. Tumango si Tyr at sinimulang i-disinfect ang kanyang Bayan K needles at gold surgical knife. Huwag kalimutang isara ang pinto. Oo. Pagkaalis ng mga doktor, ni-disinfect ni Tyr ang kanyang buong set ng Bayan K needles. Matagal-tagal na rin simula noong binigyan ni Tyr ng ganoong kalalim na atensyon ang gamot. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita ng Pulubi King. Noon pa man ay gusto niyang pagtuunan ng pansin ni Tyr ang sining ng pagpapagaling dahil ito ay mas mahusay kaysa sa pag-alam kung paano lumaban. Ang martial arts ay maaari lamang pumatay ngunit ang sining ng pagpapagaling ay makapagliligtas ng mga buhay at kumitil din ng mga buhay. Kabanata 878. Nagtagal na takot. Gayunpaman, hindi sinunod ni Tyr ang payo ng kanyang amo dahil noon pa man ay interesado siya sa martial arts at hindi sa sining ng pagpapagaling.
Kung alam ng matandang pulubi na umaasa si Tyr sa surgical knife bilang darts para pumatay, baka nabali niya ang paa ng kanyang alagad sa sobrang galit. Gayunpaman, hindi ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay napakahusay pa rin ni Tyr sa pagpapagaling kahit hindi siya gaanong nag-aral. Matapos i-disinfect ang mga karayom, naglakad siya patungo kay Rowan, na nakahiga sa operating table. Ginamit niya ang mga gintong karayom upang ihinto ang pagdurugo at tinataka ng ilan sa kanyang mahahalagang acupuncture point bago inalis ang bala. Ang pamamaraan ay tumagal ng halos 2 oras kay Tyr upang makumplito ang pamamaraan. Sa loob ng 2 oras, itinuon ni Tyr ang buong atensyon kay Rowan. Ang pag-alis ng bala ay tila isang madaling gawain, ngunit ito ay talagang mas komplikado kaysa sa ilan sa mga pangunahing operasyon na kilala. Ang bala ay millimeters lamang ang layo sa puso. Mapalad si Rowan sa ganoong kahulugan. Kung ginalaw lang ng assassin ang kamay niya kahit kaunti lang sa gilid, namatay na si Rowan noon at doon. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod, iniisip lamang ang mga posibilidad na maaaring mangyari. Kasabay nito, patuloy na naglalaro sa isipan ni Tyr ang paratang ni Chasing Wind. Sinabi ni Chasing Wind na lahat ito ay binalak ni Tyr, ngunit ito ba? Lahat ba ng plano niya? O nahulaan ba niya na mangyayari lamang para sa kanya na hayaan ang mga bagay na mangyari nang hindi nakikialam? Alam niya na magkakaroon ng kamatayan at marahil ay isinawalang saysay ang lahat ng kanilang naunang pagsisikap. Gayunpaman, hindi napigilan ni Tyr ang paglalahad ng sitwasyon. Tinadya ba niyang isakripisyo ang Leafy Flight para maipaghiganti niya ang pamilya ng best buddy niya? Walang nakakaalam kung ito ay totoo, kahit si Tyr ay hindi masasabi ito ng sigurado. Gaya ng sinabi niya noon, kahit ang Diyos ay nagkakamali. Ang paghabol sa akusasyon ni Wind at ang pagkamatay ni Leafy Flight ay hindi maikakailang nakaapekto sa operasyon ni Tyr. Kahit na itinoon niya ang kanyang atensyon, natagpuan ni Tyr ang kanyang sarili na nahihirapang pakalmayan ang kanyang mga ugat. May namumuong pagkabalisa sa kanyang katawan na parang kumukulo ang kanyang dugo. Gayunpaman, si Tyr ay hindi ordinaryong tao. Nilagpasan niya ang mga paghihirap at matagumpay niyang naalis ang bala na nakatusok sa dibdib ni Rowan. Pagkatapos nito, naglaan pa siya ng 2 oras sa paglilinis at pagtahi ng kanyang mga sugat. Nang matapos ang lahat ay hindi na umalis si Tyr bagkus ay nanatili sa operating theater para bantayan si Rowan. Kinaumagahan, natuklasan ni Tyr na naging matatag na ang kalagayan ni Rowan, at ligtas na siya ngayon. Noon lang napahinga ng tuluyan ang balis ang puso ni Tyr. Gayunpaman, tila hindi siya gising anumang oras sa lalong madaling panahon. Naglabas si Tyr ng 2 pang gintong karayom at inipit ito sa mga templo ni Rowan. Sa halip na gisingin siya, ang pamamaraang ito ay sinadya upang aisil ang buhay ni Rowan at huwad ang kanyang kamatayan. May intensyon si Tyr na gawin iyon. Nang matapos ang lahat, tumayo siya at binigyan ang kanyang katawan ng isang good stretch. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas. Kasama si Loki bilang pinuno, ang iba pang kasamahan ay nagbabantay sa labas ng pinto sa buong gabi. "Kumusta, Gate Master?" Nang makita si Tyr, agad na nagtanong si Loki na may dugong mata. "Labas ang lahat. Isa pa, kailangan ko ng kukuha ng Chasing Wind para sa akin." Nagulat si Loki. Hindi niya alam kung bakit tinawag ni Tyr si Chasing Wind pero nagpatuloy pa rin siya at tinupad ang utos. Pagkaalis ni Loki at ng kanyang mga tauhan, nilapitan kaagad ng direktor ng ospital si Tyr at tinanong, "Kumusta, Mr. Summers?" "It's a failure. Masyadong malapit sa puso ang bala. Natanggal ko pero hindi pa rin maiwasang masaktan ang puso sa proseso." "Patay na siya." "Ano?" Natigilan ang direktor. Gayunpaman, tila nasa kanyang mga inaasahan, at hindi siya masyadong nag-react. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay nagpapatakbo ng operasyon, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay mas mababa sa ika-10. "Kailangan mo bang ipadala ko ang bangkay sa morgue?" tanong ng direktor. Kinawian ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi. Ang lalaking ito ay isang espesyal na kriminal ng 6 doors. Kailangan ko ang kanyang katawan pabalik sa 6 doors para espesyal na panghawakan." "Oo naman, Gate Master Summers." Huminto ng ilang segundo ang direktor at nagpatuloy, "Nagising ka buong magdamag at tiyak na pagod ka ngayon. Bakit hindi ka magpahinga? Tatapusin natin mula ngayon. Ipapahatid namin ang katawan ng pasyente sa 6 doors ng mga propesyonal mamaya." "Wag na. Pinadala ko na ang mga tao ko para kunin ang bangkay." Inaplos niya ng malakas ang mukha niya at lumabas ng operating theater.
Pagkababa, nakita ni Tyr sina Loki at Chae Seung-win na naglalakad palapit sa kanya. "Hello, Gate Master," bati agad ng dalawa kay Tyr. Tila nawala ang pagkamuhi ni Chae Seung-win kay Tyr kagabi. Gayunpaman, medyo na-awkward siya nang makita niya si Tyr. "Ako pa ba ang sinisisi mo?" Hindi na nag-abalang itago ni Tyr ang kanyang iniisip bagkus ay nagtanong siya sa paraang tahasan. "Hindi." Umiling si Chae Seung-win at sinabing, "Masyado akong nabalisa kahapon dahil ang Leafy Flight ay isa sa aking pinakamalapit na kapatid." "Tama ka. Kahit ang Diyos ay nagkakamali paminsan-minsan." Paumanhin, Gate Master. Tinapik ni Tyr ang balikat ni Chae Seung-win at tumingin kay Loki na nakatayo sa gilid. Sa totoo lang, mas malapit si Loki sa Leafy Flight. Nasasaktan din siya ngunit pinigilan na maramdaman ang kanyang emosyon mula sa dami ng trabahong gagawin sa Six Doors. Tungkol naman sa palitan ng Chae Seung-win at Tyr, hindi talaga naintindihan ni Loki ang kahulugan sa likod nito. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng tao sa mundo ay sapat na matalino upang gawin ito. Ibinalita ko sa publiko ang pagkamatay ni Rowan Hawkins. Ito ang ating sikreto sa ngayon. Ha! Pareho silang napatingin kay Tyr, nanlalaki ang mata. Sinabi ni Tyr, kailangang mamatay si Rowan, ngunit kailangan ko siyang iligtas. Ngayon, kunin mo ang kanyang katawan, at ibalik ito sa Six Doors. Naunawaan agad ni Chae Seung-win ang sitwasyon. Nang walang alinlangan, pumunta siya sa operating theater kasama si Loki. Matapos matiyak na umalis si Tyr at walang ibang naroroon, mabilis na pumasok ang direktor sa operating theater sa medyo palihim na paraan. Pagkapasok ay mabilis niyang sinuri ang hininga at palso ni Rowan. Tulad ng iniulat ni Tyr, tumigil ang palso at paghinga ni Rowan, at ang kanyang mukha ay nagsimulang kumupas sa isang maputlang kulay, tulad ng isang bangkay. Kabanata 879. Siya ba ang naging sanhi ng lahat ng mangyari? Ang direktor ay hindi masyadong kumbinsido at ikinabot si Rowan Hawkins sa isang piraso ng espesyal na kagamitan. Ang mga resulta ay nagpakita na si Rowan ay patay na. Wala nang natitira pang mga palatandaan ng buhay. Isang masasamang ngiti ang kumalat sa bibig ng direktor. Agad niyang kinuha ang phone niya. Gayunpaman, bago pa man siya makatawag, muling binuksan ang mga pinto sa operating theater. Pumasok sina Loki at Chae Seung-win. "Nandito ka rin, Director," sabi ni Loki. Nagulat ang direktor at nagmamadaling ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Sumagot siya, "Oo, pumasok ako para maglinis pagkatapos ng hindi matagumpay na operasyon ng Gate Master Summers para maisama ng Six Doors ang katawan. Salamat, ngunit kukunin namin ito mula dito." Nauna sina Chae Seung-win at Loki. Mukha silang nanlumo, at ang kanilang mga emosyon ay lubhang nadagdagan sa kanilang mukha nang makita nila ang katawan ni Rowan. Pinagmasdan ng direktor ang lahat mula sa gilid. "Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ng ospital?" tanong ng direktor. Umiling si Chae Seung-win. "Pakiusap, bantayan mo ang mga sugatang kasamahan namin. Iligtas mo sila. Don't worry. This is our job. I shall take my leave kung wala na akong ibang gagawin." "Oo naman." Mabilis na nakipag-ugnayan sina Chae Seung-win at Loki sa kanilang mga tao para pumunta at dalhin ang bangkay. Tungkol naman sa direktor, pumunta agad siya sa rooftop pagkalabas ng operating theater. Walang laman ang rooftop nang kinuha ng direktor ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. "So, isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng tawag. "Patay," sagot ng direktor. Muntik nang tumama ang isang bala sa kanyang puso. Mahirap itong alisin, at hindi naiwasan ni Tyr Summers na masaktan ang puso sa proseso. Patay na si Rowan Hawkins. "Sigurado ka ba?" Medyo naging excited ang boses. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam mo ang kahihinatnan kung gagawin mo." Hinding-hindi ako magsisinungaling, lalo na sa mga bagay na tulad nito. Hinding-hindi ako magsasabi ng kahit ano kung wala akong 100% paninindigan sa aking mga natuklasan. Maliban sa kanyang hininga at palso, sinuri ko ang kanyang katawan gamit ang mga espesyal na kagamitan. Lahat ng mga resulta ay tumuturo sa katotohanan na siya ay patay na si Rowan Hawkins. At saka, alam na siguro ito ng Six Doors na mukhang nalulungkot ang lahat. Hindi nila maaaring pekay ng kanilang mga emosyon, sigurado. Inutusan ni Tyr Summers na ihatid ang katawan ni Rowan Hawkins pabalik sa Six Doors para sa karagdagang paghawak. Hahaha. Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa kabilang linya, "Salamat sa impormasyon mo,
The director followed up with a chuckle and said, "So, on what we said before. Hindi problema sa amin ang pera." Sabi ng direktor, "May deal kami na babayaran mo ako ng buo kapag namatay si Rowan Hawkins." Kahit na wala akong magawa sa operasyon, lubos akong kumbinsido na hindi makakarating si Rowan. Kahit na si Tyr Summers ang nag-opera, nag-ambag ako, higit pa nitong inaalis ang anumang pagdududa o hinala sa foul play. "Keep the yapang to yourself. We will keep our promise." Sinabi ng boses, kakalipat lang ng $1,000,000 sa iyong bank account. Mangyaring bantayan ito. Salamat, salamat. Tuwang-tuwa ang direktor. Siyempre, pagkatapos niyang kumita ng malaking halaga ng pera nang walang anumang pagsisikap. Sa ibabaw ng hardin ng tirahan ng Foster, makikita si Hanley Foster na naglalaro ng isang kanaryo na nakatago sa isang hola. Sa tabi niya sa tabi ng granite table ay nakaupo si Luke Mills, na umiinom ng tsaa, bilang matatag gaya ng dati. Nakatayo sa tabi niya ang isang maganda at payat na babae na nasa edad 40. Katatapos lang ng tawag ni Denton Hansen, at lahat ng dati niyang kalungkutan ay nawala. "Magandang balita, Kuya Mills. Patay na si Rowan Hawkins." Nang marinig ang balita, hindi nagbago ang ekspresyon ni Locke. Sinabi ng nanalo sa tabi niya, "Hindi siya makakaligtas sa pagbaril ko." Pumakas ang kalungkutan sa mukha ng babae habang nagpatuloy, "He died a grisly death, Chief." Malumanay na tumango si Locke at sinabing, "Ipaghihiganti natin ang kanyang kamatayan." Inubos niya ang tsaa sa isang gulp at tumayo. "Dahil patay na sina Cade at Rowan Hawkins, nasa iyong mga kamay na ang iba pang mga plano. Huwag kang matatalo sa eleksyon." Nilingan ni Hanley ang kanyang ulo at may kumpiyansang sinabi, "Relax, Brother Mills. Kahit na si Tyr Summers ay ang gate master ng Six Doors, wala siyang anumang ebidensya para kumilos laban sa amin na parehong patay na sina Cade at Rowan Hawkins ngayon. Ako ay isang napakatiwala sa halalan ng East Province Business Alliance." Si Isaiah Yoder naman. "Hehe. Isang mahinang sarili, ipapakita ko sa kanya kung ano ang masama sa pitik ng aking mga kamay." "Great. Kung magtagumpay ka, ipapakilala kita sa young master ng Summers family." "Seryoso ka ba?" Parehong kinilig sina Denton at Hanley sa pahayag ni Locke. Kung makakasama nila ang numero 1 pamilya sa Hilaga, ang pamilyang Summers, ang kanilang mga pamilya ay itinakda para sa mga henerasyon. Siyempre, sabi ni Locke, para magkatrabaho tayo at maging isang super prominent na pamilya sa North, kailangan natin ang tulong ng Summers family. Magtrabaho ng mas mabuti. Maglagay ka ng ilang magagandang salita para sa amin sa harap ng young master. Walang halaga ang Six Doors kapag nakatalikod ang pamilya Summer. 10:00 na ng madaling araw na nasa langit na ang araw. Ito ay buwan ng Abril, na nangangahulugang lumipas na ang napakalamig na taglamig, at dumating ang pinakamagandang panahon ng taon. Kahit na ang araw ay sumisikat, ito ay isang komportableng temperatura. Ang araw ay nagdala ng init sa kung saan man ito sumikat. Gayunpaman, hindi naramdaman ng Six Doors ang init kundi dilim. Ang Six Doors ay dumanas ng matinding pagkalugi kagabi. Parehong ang punong tanggapan at ang ospital ay may 8 patay at 12 malubhang na sugatan kagabi. Ngayong umaga, tumaas sa 12 ang bilang ng mga nasawi. Ang Six Doors ay nagdaos ng memorial service. Nagtipon-tipon ang lahat ng kasamahan sa main field para magluksa sa kanilang mga nasawing kasamahan. Ang kapaligiran ay tame time, at ang serbisyo ay isinagawa ng marubdob. Si Tyr ay sumali sa unang kalahati ng serbisyo ng pang-alaala bago umalis. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam niya at nahirapan siyang harapin ang mga patay. Kahit na si Tyr ay nahaharap sa hindi mabilang na pagkamatay noong siya ay nasa ibang bansa, kasama ang marami sa kanyang pinakamamahal na mga kasama na namatay, nagawa pa rin niyang alisin ang kanyang sarili sa kalungkutan. Gayunpaman, may kung anong pumipigil sa kanyang puso na mag-move on. Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Kabanata 880. Ina at anak na babae. Lumapit sa kanya si Loki na may hawak na pulang kahon na hugis puso. "Gate Master, nandito na ang fiancé ni Leafy. Gusto niyang ibigay ito sa kanya bago siya mamatay. Ipapasa ko na ito sa iyong pangangalaga." Kinuha ni Tyr ang box at binuksan. Sa loob ay may diamond ring. Ang brilyante ay medyo maliit ngunit kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng araw. Pakiramdam ni Tyr ay tinusok ng mga karayom ang kanyang puso nang makita ang singsing na diamante. Hindi na niya makayanan ang pangyayari, at sa hitsura ng bagay na ito, mas sumama ang pakiramdam niya.
Naalala niyang pinag-usapan ang fiancé ni Leafy Flight noong una silang magkita. Napakalapit nila sa isa't isa at malapit ng ikasal. Gayunpaman, dahil sa mga dahilan sa pananalapi at iba pang maliliit na intervention, hindi makumpirma ang kasal. Noon, madaling kumita ng maraming pera sa sex doors, o maaaring manatiling tapat ang isa sa kanilang mga prinsipyo at kumuha ng maliit na sweldo ng uring manggagawa. May mga pinahahalagahan si Leafy at pinili ang huli. Napaka-poor niya at hindi man lang makapagplano ng kasal. Gayunpaman, nagtiyaga siya at nagsumikap, dahil naniniwala siyang mananaig ang hustisya sa mundong ito. Pagdating ni Tyr, ibinigay niya kay Leafy Flight ang hustisyang hinahanap niya at pinataas ang kanyang sahod. Sa wakas, makakabili na siya ng singsing na diamante para sa taong pinakamamahal niya at mangako na bubuo ng pamilya. Nang makuha na niya ang lahat para magtagumpay, tuluyan na siyang umalis sa mundo. Isinara ni Tyr ang kahon. Nag-uumapo ang mga emosyon, at lahat ng uri ng mga pag-iisip ay pumapasok sa isip ni Tyr. Hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pakiramdam niya na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Naramdaman ni Tyr na may mali sa kanyang katawan kamakailan. Nangyari ito nang walang dahilan ngunit parang may ibang kaluluwa sa kanyang katawan na lilito paminsan-minsan at kumokontrol sa kanyang pag-iisip. Katulad kahapon, may kakayahan si Tyr na pigilan ang maraming bagay na mangyari. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Pakiramdam niya ay hindi talaga niya intensyon ang lahat. Katulad ng sa likod ng dilim, natagpuan ang liwanag, sa kaibuturan ng puso ng isang tao ay nagtago ng kaluluwa ng liwanag at kaluluwa ng kadiliman. Karaniwan, kinokontrol ng mabuting panig ang masamang panig, ngunit maaaring mangyari ang reverse dominasyon sa ilalim ng matinding mga pangyayari. Tila isang pantasya, ngunit naramdaman ni Tyr na maaaring maging katotohanan lamang ito balang araw kapag tama na ang panahon. Okay na ba ang pakiramdam mo, Gate Master? Nang makita si Tyr na medyo nabalisa, nagtanong si Loki dahil sa pag-aalala. Oh, ayos lang ako. Umiling si Tyr at pilit na pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Tingnan natin sila. Pumunta sila sa visitors hall. Natigilan si Tyr sa pagpasok. Ang nakaupo sa bulwagan ay hindi lamang isang babae, ngunit sa tabi niya ay isang bata. Isang payat at mahinang batang babae, na halatang malnourished at nasa 5 taong gulang. Tila hindi siya pamilyar at natatakot sa kanyang paligid, na ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manggas ng babae. Nang pumasok sina Tyr at Loki, ang batang babae ay likas na nagtago sa likod ng babae. Isang babaeng nasa mid-20s, medyo ordinaryo ang hitsura niya at nakasuot ng hindi kapansin-pansing damit. Siya ay mukhang isang tapat at masipag na tao, lalo na nababagay sa buhay pamilya. Nang makita sila ay naalala ni Tyr sina Winifred at Blair Zia. Lalo na ang batang babae, nakamukha at ugali ni Blair noong unang bumalik si Tyr. Huling nabunot ang puso ni Tyr. Bakit may maliit na babae? Pulong ni Tyr kay Loki. Sumagot si Loki, ang nobya ni Leafy ay isang diborsyo. Ito ang anak na babae niya sa kanyang dating asawa. Isang hamak ng lipunan na isang adik sa droga at isang sugarol, ipinagbili niya ang kanyang asawa at anak na babae sa isang lokal na mayamang tagapagmana upang makakuha ng higit pa sa pera. Si Leafy ang tumulong sa kanila sa mahihirap na panahon. Si Leafy ay isang ulila at hindi niya kayang makita silang naghihirap. Sinimulan niyang alagaan ang kanilang buhay, at habang lumilipas ang panahon, pareho silang nahulog sa isa't isa. Doon sila nagsimulang mag-date. Nakikita ko. Kinilala ni Tyr ang sagot at hindi na nagtanong pa. Lumapit siya sa kanila at tumango. Tumingin si Tyr sa babae at tinanong, ano ang pangalan mo, batang babae? Lily. Maingat na sagot ng dalaga. My sweet little girl Lily, why don't you follow that uncle over there to play? I have some things to say to your mother. Napatingin si girl sa babae. Nang tumango lamang siya ay maingat na naglakad ang batang babae kay Loki. Hinawakan ni Loki ang kamay niya at hinayla siya palayo. Si Tyr lang at ang babae ang naiwan sa hall. Gaano na kayo katagal magkakilala? Tanong agad ni Tyr nang makaalis ang dalaga. 2 taon. Ang babae ay nagsisikap ng husto upang sugpuin ang kanyang mga emosyon, o marahil siya ay walang ekspresyon, makikita lamang kapag ang isang tao ay nasa matinding kawalan ng pag-asa. I'm sorry. Huminga ng malalim si Tyr at sinabi ang 3 salita. Hindi ko iniligtas ang iyong lalaki. Hindi kita sinisisi. Napaka-tolerant ng babae. Simula nung nakilala ko si Leafy, aware na ako sa iniisip niya at kung ano ang gusto niya.
Ikaw si Tear Summers, di ba? Ang dami niyang nababanggit sa'yo kamakailan. Nadama niya ang swerte na naging pinuno kanya sa pinakamadilim na panahon para sa Six Doors. I am not a good chief, sabi ni Tear na may pagkairite sa tono. Sumagot ang babae, si Leafy ang maghuhusga niyan. Hindi tayo titigil o binabago ang kanyang paghatol, di ba? Oo. Tumango si Tear. Sumagot ang babae, wala na si Leafy, pero sigurado akong wala siyang pinagsisihan kahit isang bagay na ginawa niya. Please don't beat yourself down. It's part of life. Nagulat si Tear. Bakit sa halip ay inaaliw siya ng babae? Huminga ng malalim si Tear at inilagay sa kamay ng babae ang box ng singsing na may diamond ring, pilit niyang kinakalma ang kanyang emosyon. Nagtrip siya sa jewelry store at binili niya ito 2 days ago. Gusto niyang mag-propose.